Magandang araw sa ating lahat. Sa mga viewers ngayon, humihiling po ako ng suporta bilang pag-like and share ng videong ito. At panoorin na rin ang mga YouTube ads. Halina't atin nang panoorin ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Pakilandan sa mga manggagawa ng Diyos at manggagawa ng impyerno ayon sa Biblia. Siguro, it will be a surprise, lalo na sa mga bisita. Baka wala po kayong ideya, mga kababayan, na sa mundo may manggagawa ng impyerno. Oh, sila ay isinugo ng impyerno. Sugo sila ng kadiliman, sugo sila ng kapahamakan. Gumagawa sila, kaya ang tawag natin sa paksa, manggagawa ng impyerno. Ngayon, makikilala mo yan eh. Hindi makakalusot yan. At alam niyo ba mga kapatid, mismo sa iglesia, may manggagawa ng impyerno. Masakit na sabihin, pero mismo sa iglesia ng una, may naging mga manggagawa na maka-impyerno, manggagawa ng impyerno. Nung araw sa panahon ni Pablo. At maaari sa ating panahon, mayroon din ganun. Pero mayroon naman manggagawa ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagsugo, ang Diyos ang nagpapakilos, gumagawa siya sa paraan ng Diyos. Ngayon, may pagkakakilan ng kapwa sa dalawang ito. Manggagawang maka-impyerno, manggagawa ng impyerno, manggagawang sugo ng impyerno, mangangaral ng impyerno, at mangangaral o manggagawang sa Diyos. Ano ang pagkakakilanlan? Yan po ang ating pag-aaralang paksa. Sa araw na ito, mga kapatid, umpisahan po natin ang paksa sa ganitong tanong. Ano ang kalooban ng Diyos na dapat makita sa isang manggagawang sa Diyos? Let us first distinguish. Ano ba ang makikita kung ang manggagawa ay sa Diyos? Ano ang gusto ng Diyos makita sa isang manggagawa kung siya ay sa Diyos? Ang sabi ni San Pablo, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Ayon, ito'y manggagawa ng Diyos eh. Pagsikapan mo ang wikang humarap na subok sa Diyos. Manggagawang walang anumang ikahihiya. Blameless. A workman that needed not to be ashamed. Walang ikahihiya. Yun ang subok eh. Wala sa ikahihiya. Wala sa ikahihiyang paano? Rightly dividing the word of truth. Gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Yun pala, sa paggamit niya ng salita ng Diyos, ng katotohanan, wala siyang pwedeng ikahiya. Walang makakasumbat sa kanya ng mali na paggamit. Yun ang gusto ng Diyos makita sa manggagawang sa Diyos. Manggagawang walang anumang ikahihiya. Gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Para ang isang manggagawa, karatangan ng miyembro na habitual liar. Magbigat yun. Yung natanggap kong sulat. Brother Eli, itong manggagawa namin, habitual liar. Hindi marunong tumupad sa usapan. Kukuha ka ng pera sa mga kapatid, sasabihin isusole, hindi na isusole. Kukuha ka ng obligasyon, hindi naman niya hinaharap. Ano niya, nalulungkot ako rin sa ganung mga balita sa manggagawa. Pangit na mabalitaan yun. Siguro pang manggagawa, maparatangan ng miyembrong habitual liar. Manggagawa, hindi mapagtiwalaan ng miyembro ng simpleng SIM card ng cellular phone. Diba? Manggagawa na nagsasalita, hindi naniniwala yung miyembro. Pangit yun. Kaya ang sabi ni Pablo kay Timoteo, pagsikapan mo. Ito, nakukuha ito sa pagsisikap. Hindi ito nabibili. Hindi ito
spontaneous that will come out, no. Dumadaan ito sa pagsisikap ng isang manggagawa. Pagsikapan mong humarap, subok sa Diyos. Manggagawang walang anumang ikahihiya. Mahirap yun. Biro mo, walang anumang ikahihiya. A workman that needed not to be ashamed. Wala kang ipupunto sa kanya. Saan? Gumagamit na matwid na salita ng salita ng katotohanan. Ibig sabihin, yung paggamit niya ng salita ng Diyos, pangangaral sa kapatid, pag-akay sa kapatid, na batay sa salita ng Diyos, di siya pwedeng mapuntusang mali yung kanyang sinabi na mali yung kanyang itinuro. Yun ang sinasabi. Yan ang isang kalooban ng Diyos, makita niya sa manggagawa niya. Subok sa paggamit ng salita, walang ikahiya. Alin pa? Sabi doon sa unang Timoteo. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan. Alam nyo, nang mag-umpisa ako sa iglesia, 17 anyos ako nung ako'y pumasok sa iglesia. 18, tumatayo na ako sa kapatid. Sa edad kong 18, pag nasubo ako sa isang lugar, ayaw na akong paalisin ng kapatid. Kung sila lang ang masusunod, ayaw nilang ako'y maalis. Bata ako, umaatake ko. Unang-unang tayo ko sa More, natake ko yung kalaki ni kapatid na More, tanong niyo sa kanya. Yung asawa ng manggagawa ron, si kapatid na yung Mariano Malyari, inatake ko yung Ellen eh. Pero, pagdating ng report sa kapatid na Perez, ang petisyon ng mga kapatid na Perez, huwag mo muna pong aalisin si Brother Eli sa amin, si kapatid na Eli, kasi sumigla ang aming lokal. Hindi naman kasi bata ka, may minusing ka eh. Nasa sayo rin naman yun eh. Nakita ko sa buhay ko, hindi naman kung bata ka, hahamakin ka ng kapatid eh. Hindi sapat na dahilan yung bata ka para hamakin ka. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan. At yun yung salita. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan. Hindi ang pinagbawalan yung hahamak sa'yo, ikaw ang pinagbabawalan. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan. Dahil ikaw din ang gagawa ng ikahahamak mo. Ito ang pinagbabawalan na yung hahamak sa'yo. Sana, huwag yung hahamakin ng mga bata. Sana ganun. Pero ito hindi. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan. Sinasabi ito sa ministro, kay Timoteo. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan. Paano yun? Kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya. Para huwag kang mahamak, makita ka nilang uliran. Nino? Uliran hindi ng lahat ng tao. Kasi may mga tao hindi naman sumasampalataya. Aglahiin ka pa eh. Sisiraan ka pa. Ha? Pagtatawanan ka pa ng mga hindi sumasampalataya. Pero at least, maging uliran ka ng mga nagsisisampalataya. Hindi mahirap na maging uliran sa isang sumasampalataya, mga kasamang manggagawa. Bakit? Yung sumasampalataya, magalang yun eh. Kahit bata ka, gagalang ka nun eh. Maging uliran ka lang, saan? Sa pananalita. Sa pananalita. Sa pamumuhay. Pamumuhay. Sa pag-ibig. Sa pag-ibig. Sa pananampalataya. Sa pananampalataya. Sa kalinisan. Sa kalinisan. Halimbawa, dalaga, binata ka. Yung dalaga, gagalang ka eh. Bakit? Eh, hindi mo naman siya sinachansingan eh. Malinis kang nakikisama. Eh, halimbawa, dalaga, binata ka, manggagawa ka, nanyanyansing ka, nangingindat ka ng dalaga, yun, hindi mo na mapapasunod yun eh. Hindi ka na igagalang nun. Pag nasubukan kang gano'n. Hindi na rin magtitiwala sa'yo yun ang masiselang bagay. Alin ka yun, tarantado yun. Sabihin sa talikuran mo, sabihin sa'yo gano'n. Gano'n din naman ng babae. Baliktarin mo, pareho naman eh. Kaya, dapat maging uliran ka ng sumasampalataya sa kalinisan. Nakikisama ka sa miyembro, malinis na pakikisama. Ang totoo, kahit makaaway mo miyembro, pag napatunayan nilang may kalinisan pag-akay mo, hindi rin makaalis eh. Ako may mga miyembro na rin ako nakaaway. Yung tatay ni Lorena Buwan, nakaaway ko yun. Sinumbong pa ako nun sa kapatid na Perez eh. Yung kapatid na Pasing Rago ng Gasak,
Nagkasagutan kami noon, matindi. Sa harapan pa ni kapatid na Pere. Pero bakit sila nasa iglesia pa rin hanggang ngayon? Bakit sa akin pa rin sumama nung magkaiwa-iwalay? Kasi siguro nakita nila, wala naman akong masamang ginawa sa kanila eh. At siguro kaya sila nakakilala ng katwiran, kinasangkapan din ako ng Diyos. Totoo, sa Kapampangan, ang nagtayo ng karamihang lokal dito. Kami, nung nangangaral, kami nila kapatid na boy. Kaya, yung pagiging uliran mo sa kalinisan, sa pamumuhay, sa pananalita, sa pag-ibig, ang uliran, example yun eh, halimbawa yun eh. Pag nakikita ng mga kapatid, nangangaral ka ng pag-ibig, nakikita nila, ikaw marunong kang umibig, sapat na yun para maniwala sila sa'yo. Bawa, nangangaral ka ng kalinisan, ikaw naman malinis din ang pamumuhay mo. Sapat na yun para sila igalang ka. Hindi ka nila hahamakin, ang sabi ng Biblia. Yun ang gusto ng Diyos makita sa kanya manggagawa. Uliran, example, model, role model, na mapaggagayahan ng kapatid, makakapagpalakas ng loob sa kapatid. Uliran ka sa pananampalataya, dadating ka sa pagkakatipon, -5, uli ka lagi. Ang membro, makakita kayo, yung manggagawa mo economic, kung dumating -5 para alas 9. Minsan nga iba, alas 9 na kung dumating, tapos naaawitan eh. Paano nangyayari sa membro? Siya rin gaganon din. Magpapahuli rin siya. Bawa, pananampalataya mo, lembot le. Yung manggagawang maranot, ang inaakay ng membro din, kuripot din sa abuloy. Kuripot din. Nakatunayan siya. Meron kaming manggagawa sa Pampangang kasama ni Bradboy nung araw eh. Kuripot ang pera. May pera pero kuripot. Kung saan mo yung destino, kuripot din yung mga. Natatawid kasi yung espiritu ng manggagawa dun sa inaakay niya. Ganun yun eh. Kaya dapat uliran ka. Pag sinabi mo mga kapatid, huwag natin pababayaan ng pagkakatipon. Aba, ikaw din, huwag mong pababayaan ng pagkakatipon. Ano pababayaan ng pagkakatipon? Manggagawa ka, absent ka. Paano akayin yung mga kapatid? Dapat uliran ka sa pananampalataya. Sa kalinisan. Sa pag-ibig. Yan ang sabi ng Biblia. Ano magaganap pagka ganyan ang ginawa mo kung maggagawa ka? Ano magiging resulta nito? Pakinggan niyo. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Ayon, sabi, mag-ingat ka sa iyong sarili, kasi mga kasama manggagawa, di ba natatandaan yung teksto natin, dapat kilalanin ng tao ang kanyang sarili. Nagkilala mo sarili mo eh, na ang sarili mo pwedeng magkamali, pwedeng magkariringgan, pwedeng mamalikmata, pwede kang magsalita lang hindi tama, pwede kang matukso, at pwede ka rin makapagsinungaling kaya ni Pedro. Diba? Kaya dapat kilala mo yung sarili mo. Sabi ng Diyos, mag-ingat ka sa sarili mo. Mag-iingat ka sa sarili mo. Alaban mo kung minsan sarili mo eh. At sa iyong turo. Mag-iingat ka sa turo. Pangahas. Huwag kang mapagsariling kalooban. Naisip mo, tinuro mo sa lokal. Alam mo, kung wala kami ron, walang o-audit sa'yo sa turo. Kahit ano gusto mong ituro, ingat ka sa iyong sarili. Mag-ingat ka sa iyong turo. Sapagkat sa paggawa nito, ang iyo ring sarili ang ililigtas mo. Di maliligtas ka. At pati ng nakikinig sa iyo. Di makakapagligtas ka. Yan ang gusto na Diyos. Yan ang outline ng gawain ng manggagawa ng sa Diyos. Yan ang kanyang kalidad. Yan ang kanyang katangian. Yan ang kanyang ugali nung manggagawang sa Diyos. Ito naman ang pangunahing malasakit ng isang manggagawang tapat sa Diyos. Ano ang kanyang pangunahing malasakit? Yung priority niya. Ano ang kanyang pangunahing pinag-uukulang ang kanyang sarili?
ang sabi sa Filipos, Sapagkat walang taong katulad ko ang pag-iisip na magmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. ayun, ano ang priority nung sa Diyos? Yung mga bagay ni Kristo. Kasi yung hindi sa Diyos, ang pinagsisikapan yung pansarili. Ako mga manggagawa, i-test niyo yung sarili niyo sa talatang ito. Sabi ni Pablo, wala akong katulad ng pag-iisip na nagmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan. Sabi niya. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang saganang kanilang sarili. Hindi ang mga bagay ni Kristo Jesus. Baka kayo ganyan. Hindi ko kaya kasi kayo kilala ngayon eh. Nung araw, kilala ko, kasama ko si Brad Boy, si Sis Luning, si Sis Nene, si Iking, si Edong. Yan ang mga una kong manggagawang tinuruan dito sa Pampanga. Wala pa sila Brad Efren nun. At least, kung kilala ko sila, kung konti lang, nag-gauge ko kung sila puro pansarili. Ngayon, mahirap ko nang mag-gauge eh. Malay ko sa takbo nyo. Kaya, hindi ko na kayo maiisa-isa. Sino yung ano ang pangunahing malasakit ng manggagawang sa Diyos? Sabi ng Biblia, bang pinag-iisip ng iba, yung bagay ng kanilang sarili, hindi bagay ni Kristo Jesus. Yung palang manggagawang sa Diyos, ang pangunahin ng malasakit, yung bagay ni Kristo Jesus. Alin yung bagay na ni Kristo Jesus na pangunahin niyang minamalasakit? Ulitin natin sa natin ituloy sa 22. Sapagkat walang taong katulad ko ang pag-iisip na magmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. Ngunit nalalaman ninyo ang pagkasubok sa Kanya, na gaya ng paglilingkod ng anak sa ama, ay gayon naglilingkod siyang kasama ko sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. Kita nyo? Ang pangunahin, walang makita si Pablo na kapareho niyang magmalasakit, pero nakakita siya ng isa, si Timoteo, naglilingkod parang anak sa ama. Gayon siya naglilingkod na kasama ko sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. Yun pala ang pangunahin sa isang ang interes ng mga bagay ni Kristo, yung mapalaganap ang Ebanghelyo. Yun ang pangunahin. Hindi ang pangunahin ni kagaya ng mga naulang nakasama kong iba na si Maring Manzanilla eh. Inutusan ko sa Quezon eh. Ang ginawang pangunahin, mabili ng lupa. Putang sa kapatid na Maring, bumili ng lupa, 4 na hektarya. Ayun, yun din binili niya lupa, yun ang pinag-awayan nila ng matanda. Tapos nung nagkakaimbita na, sa akin humihi ng pambayad. Bakit? Hinahanap yun. Kung sasaksinin mo ba kasi dati, siguro naghahanap siya ng lupa para marami, kasi mamanayin nila lupa. Siguro nga, malaki-laki party niya pagdating nun. Yun. Ang pangunahing priority ng manggagawang kamalasakit ng leader, maipangaral ng Ebanghelyo, maipalaganap. Yan, diyan kayo magpagal, mga kapatid na manggagawa. O, gaano nila pinapahalagahan yung bagay ni Kristo, yung pagpapalaganap ng Ebanghelyo, gaano ang pagpapahalaga nila. Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ano?
Alang-alang sa Ebanghelyo, hindi ko minahal ang aking buhay, sabi ni Pablo. Nawaring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatutuo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Tanyo, di ba yan ang sabi ni San Pablo? Mahal niya ang Ebanghelyo kaysa sa buhay niya. Mahal niya ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo kaysa sa kanyang sariling kapakanan. Hindi ko minahal ang aking buhay na waring mahalaga sa akin. Nararamdaman niyo rin ba yun, mga kapatid? Are you willing to die for the cause of the gospel? Ha? Nakahanda ba kayong wag nang makapag-asawa ni makipaglobya? For the sake of the gospel, nararamdaman niyo ba yun? Nararamdaman niyo bang dahil sa Ebanghelyo, nawawalan kayo ng panahon sa sarili at sa mga mahal niyo sa buhay? Ganun ang naganap kay San Pablo. Hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Hindi ako sumangguni sa sa laman at sa dugo. Wala siya sinangguning kamag-anak. Iniwan niya lahat ng bagay para ang Ebanghelyo ay mapalaganap niya. Nakikita mo naman, ang kasama niya, si San Lucas Saka si Bernabe. Wala man siya kasamang babae, naglalakbay sa dagat, sa ilaw. Talagang iniwan niya pang kamag-anak niya. Siguro, hindi na nga siya hindi nga kasama si Pablo. Sabi naman mga tarantado, homosexual daw si Pablo. Ngayon, yan ang pangunahin sa buhay ng isang manggagawang ang iniisip yung bagay ni Kristo Jesus, yung Ebanghelyo, maipalaganap. Sana gayon din tayo lahat, mga kapatid. Ngayon, ano yung pagkakakilanlan sa manggagawa ng Diyos at manggagawa ng impyerno ayon sa Biblia? Yan ang ating pag-aaralan sa susunod na Miyerkules, mga kapatid. Ngayon, yung ating pong iniwang tanong na sa ating paksa ng nakaraang pag-aaral natin, ano yung pagkakakilanlan sa manggagawa ng Diyos at sa manggagawa ng impyerno? Yung sa Diyos kasi, may mga disiplina ang Diyos na dapat masunod dahil ng ating napag-aralan. Itong manggagawa ito, ulingan. Walang ikadilya, subok sa pagkamit ng kasulatan. Tapos, huli na ng sumasampalataya sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa kalimitan. Sa lahat ng bagay. At itong manggagawa ito, ang pangunahin niyang prioridad sa buhay ay yung bagay ni Kristo Jesus. Masapanatana ang Ebanghelyo gaya ni Pablo, hindi ko kami nahal. Ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lang ang aking katungkulan at ang pangasiwa pinanggap ko sa Panginoong Jesus na magpatutuo ng Ebanghelyo ng biyaya niya. Yan ang napag-aralan natin yung nakaraan. Well, puntahan natin ang lubot ng ating paksa, mga kapatid. Ano ang pagkakakilanlan sa manggagawa ng Diyos at manggagawa ng impyerno? Hindi ako ang Lord Jesus. Ano ang pagkakakilanlan sa relo-hero? Relo. Kung paano siya gumagawa rin. Paano makikilala yung carpintero? Dito sa ginagawa niya na carpinteria. Kung yun ay mueble, makikita mo. Kung yun naman ay bahay, makikita mo rin. Doon sa ginagawa niya. Eh yung manggagawang sa Diyos at yung manggagawang ng impyerno, paano makikilala yun? At yun nga, sa 27 ng 1, ganito nakasulat. Magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkain na papanig, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Paano mo makikilala yung manggagawa? Siyempre sa ginagawa, sa paggawa, tawag kayo manggagawa. Ang ginagawa mo, matulog at kumain. Sabi nung sa akin, susuko. Kasi hindi niya manggagawa na. Hindi
minsan siya masyadong ang loob ko, di masyadong lapat. Yung kapatid na manggagawa ng yung babae. Bakit po? Siyempre, babae siya sa akin. Kumain kami. Pagkakain ko po yung bibya. Magpapatan. Eh, magbalik na dahil para mapalapat ang loob mo sa kanya. Malaman, tumulong man lang siya mag-sipit ng kinainan. Umulat ng pinag. Hindi naman iba na gusto namin alilain yung mga tao. Para ito na nagpupunsunada yung pagkakain sa pagkakain. Pag hindi naman ang pagkakain, hindi mo yung pagkakain. Ano yung sabihin? Ibig sabihin, para makalibre siya siguro sa trabaho. Kinakatulang ka kasi sa gawain. Tama? Kaya yung magagawa sa Diyos, magsigawa kayo, sabi ni Kristo. Hindi dahil sa pagkain na papanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Kaya ang paggawa ng manggagawa sa Diyos, ang paggawa niya hindi temporal. Ang paggawa niya may kinalaman sa eternal. Ha? Ang paggawa niya papunta doon sa buhay na walang hanggan. Diba? Hindi pagkain na papanis ang kanyang pinagpapaguran. Baka meron tayong mga manggagawa ngayon. Ang main concern eh, naku, brother, ang sipag-sipag ng aming manggagawa. Lahat iba ng networking kasama. Hindi, ang ganda na na-impression mo sa kapatid, ano? Sa lahat daw ng networking kasama. Eh baka ang nangyayari sa iyo, gumagawa ka dahil sa pagkain na papanis. Baka doon ang konsentrasyon mo. Baka naman may i-improve pa yung pagkamanggagawa mo. Baka you can do better for the sake of the gospel. Eh, nakaharap ka na dyan, nakakalubiyo ka na sa mga bagay na lulong ka na dyan sa hanap buhay. Ha? Mag-iisip-isip ka rin, kapatid. Baka puro privilege na yan sa ka-ad prestige yung hinaharap mo. Mas gusto kong makita ang manggagawa, nagmamalasakit, nagpapagal dahil sa bagay na hindi napapanis. Sa pagkain, hindi napapanis. Yung pagkain tumatagal hanggang sa buhay na wala hanggan. Yun naman talaga ang layunin ng manggagawang sa Diyos eh. At doon siya tinawag ng Diyos to labor not because of food that fails, but for the meat which endureth unto everlasting life. Yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya, siguro, makukuhanan niyo naman ang halimbawa yung aking mga ginagawa, mga kapatid. Ako lahat ng konsentrasyon ng eto, ba't ko ba ito pinasayo? Ito ba dadalhin natin sa langit? Pero kailangan ito eh. Diba? May kinalaman sa ating mga pag-akay sa mga kapatid. Meron tayo masisilungan. Yung pag-aandang inihanda sana na kung tutulungan lang niyo ako ng Panginoon, makihanda kayo sa hinaharap na malaking kasigabihan. At totoo, nung pauwi ni Presidente, makapagal yung mga Pilipino sa Iraq, kinakabahan ako. Hindi ako mapakali. Ginawa ko. Pabili na ako ng bigas. Nag-start na ako ng maraming bigas niya. 400 abal. Malahating milyon. Inutang ko lang. Namili kong gamot. Mahigit 100,000 gamot. Pambata, pampidya, pambaby, pang matanda. Kasi pagka nagkabira, nahirapan tayo. Isa pang gusto kong magawa bukas kung loloobin, makabili ng stock ng crudo. Dahil pag inipit siyang crudo, meron man tayo diyang generator
ito, di mo naman mapapagana yan kung walang fruto. Ako, kung meron man akong ginagawang bagay na ukol sa temporal o sa mga pansamantalang bagay sa lupa, dahil motivated ako doon sa pagpapatuloy ng mga kapatid, maakay sila sa lahat ng paraan. Pero unang-una kong concentration ng aking pagpapagal, gastos, yung pangangaral ng Ebanghelyo. Siguro hindi nyo naman ako masusumbatan mga kapatid na nakita nyo kung nagtamad-tamad sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kahit hirap ako diretso pa rin ako mga kapatid. Yan. Kasi yun ang batas ng Diyos. Gumawa, hindi dahil sa pagkain na papanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na wala hanggan. Sa paggawa, ano dapat mong pangunaling magawa? Sabi ni Kristo, magsisiyaon kayo. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang Nanatili ang lahat ng mga bagay na inusos po sa inyo. At narito, ako'y suman sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng isang libutan. Ayun, tanyo, ang gagawin ng manggagawa, gagawa ka ng alagad. Hindi ka gagawa ng lobya o lobyo. Hindi ka gagawa ng aaway. Hindi ka gagawa ng kasamaan ng loob. Manggagawa ka ng Diyos. Gagawa ka ng alagad. Gawin ninyo alagad ang mga bansa, ang wika ng Panginoon sa mga 11 apostol. Na sila'y bautismo niyo sa pangalan ng mga ng Anak na Espiritu Santo. Ituro niyo sa kanilang galapin lahat ng inyong utos ko sa inyo. Ang gagawin mong alagad, yung naturuan ng buo, yung lahat ng utos ko sa inyo. Yan. Kaya ano yan yung susundin mo? Ba, kapatid na magkagawa, dapat learned ka. Dapat learned ka. Dapat alam mong buo ang makautusan ni Kristo. May kapasidad ka magdoktrin at magturo. Yan ang tunay na manggagawa. Makakapagturo ng lahat ng aral ni Kristo. Ituro niyo sa kanila. Doon sa mga gagawin mong alagad, para maging alagad yun, tuturuan mo ng lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyo. Sa lahat ng propisyon, hindi ka pababayaan ni Kristo. Ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pagka ginaganap ng manggagawa ito, yung sa Diyos na manggagawa, gumagawa ng alagad, gumagawa dahil sa pagkain na nanatili sa buhay na wala hanggan. Yung alagad na ginagawa niya, tinuturuan niya na ang buong aral ni Kristo. May kasama kang Kristo hanggang sa katapusan. Kaya hanggang ngayon, itong pangako ito, bali dito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan. Katapusan na ba? Hindi pa. Hindi hanggang ngayon bali dito. Sabi niya, ako'y sumasa inyo palagi. Yung mga manggagawa ng demonyo, yung manggagawa ng impyerno, ano naman ang ginagawa? Pakinggan. Saban ninyo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagpalimbagaw, sapagkat inyong nililipot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakakampi. At kung siya'y magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang mga iba-ibang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Tayo, yung manggagawa ng demonyo, naghahanap naman ng kakampi. Parang iglesia ni Manalo, hanap kakampi. Pag nakakita, ginagawa yung nakita niya kakamping, makaiba yung anak ng impyerno kaysa sa sarili niya. Yun mo, nung nahanap ka sa iglesia ni Manalo, nakahanda na ikakabing pumatay at mamatay. Pero mga aral na gano'n, nahandumanda kang pumatay. Lumupit ka. Ang dapat salita ng pangalan mo, Lupito. At kung babae na may Lupita. Bakit? Meron hindi ka iglesia ni Manalo, hindi ka mo kanyang katapang. Kung iglesia ka ni Manalo, tapang mo, nakahanda ka ng pumatay, nihawa ka ng armalay. Mambabali ka na ng liig. Matindi ang natutunan mo. Bakit? Yung manggagawa sinamahan mo, hindi sa Diyos. Manggagawa ng impyerno. Ginawa kang maiba yung pang-anak ng impyerno kayo sa kanyang sarili. Ganyan din ang ginagawa ng mga pare.
Ginagawang anak ng impyerno yung naniniwala sa kanila, pinasasambatan ng Diyusan, pinagpuprostisyon, pinagpapamisa, tinuturuan ang kung ano-ano at ang papunta sa impyerno. Ngayon, dito sa ating samahan, mga kapatid, meron ba kayong maisusumba na nung kayo'y sumanig dito, ginawa namin kayong anak ng impyerno, pinasama namin kayo. At sino makakasumbat na tinuruan namin kahit isa na kayo'y magsumama o gumawa ng masama? Meron ba kami itinuro nila kapatid na Daniel at na mga OIC na pagtagol nyo kami kahit makakatay kayo? Meron ba kayo narinig mo kahit kailan? Ang sinasabi namin sa inyo, ibigin natin ang ating kaaway. Italangin natin ang sa atin ay nagsisiusin. Yun ang sinasabi namin. Walang turo rito na dudungisan ang isip mo para gumawa ka ng masama at mamilwisyo ka ng kapwa. Meron ba kayong maisusumbat na ganun turo rito? Pakiramdaman nyo, kung kami kasi manggagawa ng impyerno, gagawin namin kayong mga anak ng impyerno. Pero sa sama nito, ginagawa ba kayong anak ng impyerno o ginagawa kayong alagad na tagasunod ng lahat ng aral ni Cristo? Di kayo sumagot. Mga kapatid, sa iba't ibang dako, pakiramdaman nyo, sa aral na itinuturo rito sa tabak ito, napapanan ba kayo pag sumusunod o hindi? Ha? Napapawasan ba ang bisyo nyo at kalayawan o hindi? Ha? Bumuti ba ang pananaw nyo sa kapwa sa buhay? O napasama kayo? Hindi ba lang kami itinuturo sa natamay? Mula sa pananamit, paghahanap buhay, konsyensya ng isang Kristiyano, pagpapatawad sa kapatid, pagtitiis, pag-iwas sa kalayawan, pagtalikod sa sari-sari mga bisyo. Yan ang natutunan nyo rito. Hindi namin kayo pinasaman kung sumama kayo dito. Ang nangyari, yung lumabas dito, yun ang sumama. Hindi. Kaya si Bernardo Santiago, pagkasama-sama, wala mo kasi buhay ng sinasabi sa Eri. Dahil lumabas ka rito. Pero yung nandito, hindi namin kayo pinakasama. Hindi namin pinasama ang sino man, sabi ni Pati. Hindi namin iniligaw ang sino man, hindi namin dinaya ang sino man. Di ba? Kaya nakikita mo yung magagawa ng impyerno, yung mga pastor ng demonyo, pinasasama miyembro. Sino mo yan sila Ekleo, ang miyembro, tinuruang pumatay. Nung datakpin siya ron eh. Lumaban yung mga miyembro sa polis, labing patay. Yung Lapiang Malaya, gano'n din. Ang Iglesia ni Manalo, nung magsigla na ng Marcial si Marcos, pupuntahan yung sentral nila, pinatay mga sundalo. Yan ba, magtatago pa ng Iglesia ni Manalo? Sino pumatay niyan? Di ba yung ng Iglesia ni Manalo? Ayun. May ulat ako niyan eh. Yung nangyari dun sa Declaration of Martial Law. Nasa katay tayo ng Pilipinas yan. Mga Iglesia ni Cristo nasa sentral, pinatay mga sundalo ng lulusok. Tatago mo ba yan? Yung 5 estudyante ng PUP, pinatay sa kapilya sa Maynila. Di ba? Anong ginawa sa miyembro ng Iglesia ni Manalo? Tinuro pumatay. Ginawang nakaiba yung anak ng impyerno kaysa sa kanilang sarili. Bakit nagkaganon? Ano ba ang inianid nila sa Iglesia ni Manalo? Di ba sabi ni Pablo, ipinangangaral ng iba si Kristo. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanagilian at sa pagkikipagtalo at ng mga iba naman sa mabuting kalooban. Ayun. Pinangangaral ng iba si Kristo sa kapanagilian, sa pagkikipagtalo, sa pagkakampi, itinatanyag ng iba si Kristo. Datapwang itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat. Kita nyo, meron mga nangangaral sa kampi-kampi, hindi sa pagtatapat. Ganyan ang ginagawa ng mga nangangaral na yan eh. Tingnan niyo si Almeida. Ang ginawa sa mga miyembro niya, pinaniwala sa katha, pinaniwala sa kasinungalingan. Di ba ginagawa rin anak ng impyerno? Akala mo, may mabait. Praise the Lord, hallelujah, amen. Tumawag sa telepono yung kapatid natin taga-Marikina. Putakin na mo, sabi doon na sa. Hindi daw sila marunong, hindi daw sila sasalita ng tato.
Ricardo, gago. Abay, kung wala ka na sa Eric, pinutangin na mo yung kapatid natin doon sa Marikina. Sabi niya, sumpain ka. Sabi doon sa kapatid, naniniwala ka sa Soriano, pati ang buong barangay niyo, sumpain ka. Hindi ko mga alaman si Almeida. Sinawang makaiba yung anak ng impero, yung mga membro nila. Kaya kahit saan ko dyan libutin eh. Talagang kandidato sa impero, maraming membro. Pinaniwala sa kasinungalingan. Pinaniwala sa hokus-pokus, sa magic. Matindi. Pinaniwala sa fairy tale. Make believe. At talagang anak ng impero, destino. Ang tanong natin ganito. Alin ang isa sa mga gawang magpapatunay na ang manggagawa ay sa Diyos? Ang mga gawang sa impero, sa mga manggagawa sa Diyos naman, ano ang mga isang gawang magpapatunay na sila ay manggagawang sa Diyos? Ang sabi ni Pablo? Hindi baga ako'y malaya? Hindi baga ako'y apostol? Hindi ko baga nakita si Jesus sa Panginoon natin? Hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon? Kayo. Di ba kayo'y gawa ko sa Panginoon? Kaya kayo pwede magpatunay kung ang manggagawa niyo sa Diyos o hindi. Bakit? Di ba kayo gawa ko sa Panginoon? Sabi ni Pablo sa mga miyembro sa Corinto. Di ba ako apostol? Di ba ako malaya? Di ba nakita ko si Jesus na ating Panginoon? Hindi ba kayo gawa ko sa Panginoon? Yung palang miyembro, gawa pala ng manggagawa yan. Di ba ginawang alagad? Kaya kayo mismo, yung inaakay, kayo makakapagpatunay kung ang umaakay sa inyo sa Diyos o hindi. Based on what have you been? Ano ka ba? Ano namang nangyari sa iyo nung mahalib ka sa iglesia? Bunuti ka ba? Nung sumampalataya ka? Yung manggagawa mo sa Diyos. Di ba kayo gawa ko sa Panginoon ng wika ni Pablo? Yan. Pakiramdaman nyo. Pakiramdaman nyo naman kung sa Diyos tayo o hindi. Hindi naman nakukuha yan sa yabang eh. Hindi rin naman nakukuha yan sa garbo. Hindi naman nakukuha yan sa amo. Hindi naman nakukuha yan sa arte. Na parang mga paring katoliko hindi makabasag ng itlog ng butike. Kung maka-arte, parang hindi makabasag tinggan eh. Pero, ang mga miyembro dulo ng kasasama ang ginagawa, nagdadarang adik, nagdadarang pusin. Di ba? Kaya makikita mo sa lahat ng reliyon eh. Kasi ang mga umaakay yan, manggagawa ng demonyo. Pero kung ang manggagawa sa Diyos, ang isang pangunahing gawa na magpapatunay na siya sa Diyos, yung kanyang inaakay. Yan, sabi ng Biblia. Bakit? Kayo mismo makakasaksi, kayo mismo makakaramdam. Tingnan niyo sabi ni Pablo. Kayo'y mga saksi at ang Diyos man kung gaano pagkabanal at pagkakatuwid at pagkawalang kapintasan ang inugali namin sa inyong nagsisisang palataya. Gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali namin sa bawat isa sa inyo, na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak, na kayo inaaralan at pinalalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo upang kayo'y magsilakad ng nararapat ng Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. Saksi ang Diyos at kayo man. Sabi ni Pablo, mabigat yan. Saksi ang Diyos, kayo man. Kung gaano pagkabanal, pagkamatli at pagkawalang kapintasan ng inugali namin sa inyo na nagsisisampalataya. Of course, doon sa hindi sumasampalataya, kung ano-ano ipaparatang na masama sa amin. Pero amongst you that believe, kayo na ang saksi. Kasi nga ang Diyos, sinaksi ni Pablo, kung gaano pagkamatwid, pagkabanal, at pagkawalang kapintasan ng inugali namin sa inyo na nagsisampalataya. Kaya kayo mismo makakasaksi, mga kapatid. Hindi kayo mahirapang mag-aaral eh. Pagkasahin mo lang sarili mo, ano ba natutunan ko nung umani pa ako sa iglesia ko? Naging batagulero ba ako? O natuto kong magmahal sa kapwa?
Naging mapagpaumanin ba ako o maraming lumakuminit ang ulo ko lalo? Ganun ba? Di assess mo. Yan. Yan ang gawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang manggagawa. Ay ang manggagawa ng Diyos, ang produkto niyan, mga taong nagbabanal. Ang produkto niyan, mga taong naturuang magtapat sa Diyos. Yung manggagawa sa Diyos. Ngayon, yung manggagawa na impyerno, ano naman, sa kabilang dako, pakinggan nyo. Na ang kanilang kahilinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Madaling makilala yung manggagawa ng impyerno Puro panlupa. Magandang kapilya, pagpapala, prosperity, pagpapala ng kapatid. Panoorin mo, kibulungan, magkakadugo yun Si Villanueva, parehong type o yun, parehong type ano yun Si Villanueva, si Almeida, si Cardinality, mga miyembro niya, ay ang mga ministro niyan, pare-pareho ng type niya. Magkakadugo yan Ang iniisip bagay na ukol sa lupa. Ang ipinupunda, puro panlupa. Ang inuukil sa isip ng miyembro, puro panlupa. Bakit? Ang Diyos kasi nila tiyan. Ang kanilang kapurihan, nasa kanilang kahihiyan. Bilang makalampaluhan yun, hindi ba yun ang tinatawag na ISP of irony? Bakit? Yung kapurihan nila nasa sa kanilang kahihiyan. Kung alin yung kahihiyan, doon sila nagkakapuri. Di ba? Kapalitan ng tiyak na tiyak Kahihiyan, doon ba sila nagkakapuri? Kung alin yung kahihiyan, kaya kahit mapaiyak na diskusyon ng mga pinamasa magaling, hindi mga umaya Tuloy pa rin. Mali na yung sinasabi na putusan mo na. Nakatakas pa rin ang loob. Alin ko ako ganun. Tatago na lang ko. Mahal ko yung nanay ko Mahal ko yung mga kapatid ko, mahal ko sa buwan, mga pamangkin ko, mga apo ko. Alam ko may mas mabuti silang mapupuntahan, I will let them. Tutulungan ko pa sila. Kaya lang, hindi ko sila papayagang umalim sa mga demonyo, mga religion na yan. Mga manggagawa ng demonyo, dadalhin kayo sa impyerno ng mga yan. Tutulungan na kayo ng mali, tutulungan pa kayo maging basagulero, tutulungan pa kayo pumatay ng tao, tutulungan pa kayong magwarta, tutulungan pa kayong mansaya. Dito, may makakasumbat bang isang kapatid sa atin na tinuruan natin siyang mandaya. Kumita lang ng pera. Maraming focus yan sa ibang mga religion. Kunyari kapatid, magtalakay ka ng saklay. Kunyari pilay ka. Tapos pag nilingan ka ng bato, itako mo yung saklay, saka magtatalo. Hallelujah, praise the Lord. Yun mo, pinag-uusapan pala ng mga ululyo. Bago mag-programa. Dito ba, meron ba gano'n? Na kunyari, meron sa kasidaan mong gagawa kunyari. Ano kunyari? Sampaling kita. Tago ka ng kunyari. Hindi ko wala tayo kunyari. Totoo rito. Kunyari. Makakasi tayo sa kapatid. Kunyari. Huwag na huwag mangyari. Dahil ang totoo, dapat totoo. Saan mo man iharap, totoo. Yun. Yan po ang ating napag-aralan kasama, kapatid. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.